Back again. So, dito naman tayo sa sa mga list. Okay, so dito tayo sa first code sa HRDEP. So, yung HRDEP is ini, initializes niya yung empty list. And yung this will store employee names. And then, magiging dyan is yan HRDEP again. Mag-add siya ng one element yung sa previous And then dito naman tayo sa sa extend. So yung extend naman is nag-add lang siya ng element, nag-add niya yung all elements from the other branch to the list end of the HR depth list. So sana yung full code doon. Wala, guys, nawala guys. So, ayun na lang ulit sundan natin. Basta yan lang yan. And then, dito naman tayo sa sa insert. So, yung insert naman is, siya, inad niya yung insert the element Anareyes into the list the specified index 1. Doon siya sa yung original niyan is 0, 1. Mag-base ka sa kung ano ka sa 0. So, next naman is yung remove. So, yung remove naman is nire-remove nyo lang yung yung nyo lang yung kunwari, yan. Nandyan si Mark Santos. Si Mark Santos yung re-remove niya. Then, after ng remove is pop. Yung pop naman is remove and returns. Ayan, remove and return. As employee, remove. Pumunta siya sa tab sa index 4. And then, dito naman tayo sa yung clear. So, yung clear naman is, nire-remove niya yung all items from the list. Magiging empty siya. And then, sa index, yung index naman is, ginano nyo lang yung yung position. Hindi, kunwari dito, example position. Nano nyo lang yung yung may return nyo yung index of the first occurrence, the element Maria de la Cruz in the list. And then sa count naman tayo. So yung count naman is, may return nyo yung total number of times the value dyan appears in the list. Ilang beses daw nag-appear sa list si Jan. So in that case, tatlong beses siya nag-appear. So, tatlong name na dyan. So, next naman natin is yung sort. Yung sort naman is, hindi siya ng alphabetically in place modification. Ayan, alphabetically magiging siya. Yan, sunod-sunod siya. So, yung reverse naman is, in order siya. Pero, baliktad naman, baliktad siya. Mauna yun na sa last. And then, yung copy naman, creates a shallow copy of the HR depth list, and assign it to the backup list. This prevents changes to HR depth from affecting backup list. So, dito naman tayo sa guys, yung CRUD code. Dito sa CRUD code is gumamit tayo ng while true. So, dito nag-start yung program loop. Ayan, mag-print ng employee para may choices ka. And then, dito naman tayo sa sa try, colon.
Diyan mag-ano sa choice niyan is enter your choice. Mag-enter ka na ng choice mo. Then, next naman tayo dyan. Yung sa if choice 1. If choice 1 is yung ano siya, at employee. So, dito tayo sa ano, employee name. Mag-enter ka lang ng employee name na gusto mo i-add. Ayan, age of the append. Tapos, pag na-add na siya, ayan yung lalabas successfully added. Kung anong name, and then to the employee list. Kung choice 2 naman yung kung choice 2 naman yung pinili mo, mag-edit ka dito. If len HR depth double equal to 0 is check niya yung ano, if the list is empty before attempting to edit. So next dyan is yung else. Else is mag-print siya ng employee list for index name and enumerate HR depth start equal to 1. Print. Tapos dito mag-print siya nung ano, index and then name. So dyan naman is ginagawa niyan is iterates through the list and prints the current employees with their one base index for user readability. Next naman dyan is yung ano, edit choice string input. Enter ano yan? Mag ano ka dyan? Enter which employee you want to edit by number or type. Dyan, kung anong gusto mo ano i-edit. So yung ano naman dyan is, dito tayo sa if edit choice string double equal to 0, try. Dito is check niya yung ano, for the option 0, exit option. Otherwise, it attempts to convert the input to an integer. And notice na it validates that the number is within the valid range of the list indices. After yan is mapupunta sa choice tree. So yung choice tree naman is siya yung nag-handle ng delete employee. So yung ano, if len parenthesis HR depth double equal to 0, i-check niyo yung ano, yung list ng ano, kung empty before attempting to delete. So for index name enumerate, ano naman yan, yung iterates through the list and prints the correct employees with their one base index. So after nyan, mapupunta ka niya sa ano, sa if, then delete choices mo. So after mo mapindot yung delete choices, prompt yung ano, to select the number of the employee you want to delete. Lalabas dyan yung mga list ng employee, tapos kung sino yung gusto mo i-delete sa kanila. So yung ano naman, yung else, ayan, else try delete choice. Ayan, kung sinabi ko kanina, papunta ka sa employee na gusto mo i-delete. Tapos mag-print dito yung ano, successfully deleted employee. Tapos kung mali naman yung napili mong number, maglalabas siya ng ano, invalid employee number entered. Yan. So dito naman tayo sa ano, sa last ano natin. Choice mo ano, yung 0. If choice 0, magkano siya? Exit siya ng department. Yan na. So, itong code nito guys, naulit lang talaga siya. Ayan. And then, ito yung magiging output niya.